usapan ngayon. Don't forget to like and share and subscribe, follow Don Mar TV. Okay? So without further ado, heto, panoorin natin at pakinggan natin ang interview ni Marcoleta. Interview ni Boy Abunda pala ni Marcoleta. Ito po. Marcoleta, maraming salamat and welcome to the interview. Ako ang papasalamat sa iyo, Boy, kasi gustong-gusto nga rin kitang makilala ng personal. Isang karangalan na maimbita mo ako sa gabi. Ano ang pinakamalaking misconception ng mga taong hindi dumaan sa hirap tungkol sa may hirap? Ang buong akala nila, yung mahirap ay magiging masaya lang kapag naabutan mo ng ayuda. Hindi nila alam, ang mahirap, gusto rin nila na makapag-graduate doon. Hindi dahil sa... Kasi hindi lahat ng mga mahihirap na nag-fall in line para makakuha ng ayuda ay ginusto nila yan. Siyempre naman yung mga mahihirap na iba ay sabihin nila na one of these days, di ba? Hindi na ako pipila dito sa mga ayuda na ito. Kasi ayaw nila yan eh. Di ba? Pero buong akala ng gobyernong ito, masaya na ang mga mahihirap kapag merong ayuda. Sa totoo lang, para mong binilitol na yung tao eh. Sana bigyan nyo ng magandang buhay. Sa ganon, paano mo mabibigyan ng magandang buhay yung mga mahirap? Kayo mga politicians, no? Do your job. Make more jobs. Huwag kayong mag-corruption. Build more jobs. Yun. Diba? Makakaahon sila sa hirap. Look at what other countries do. Yung mga Singapore, Japan, ang ganda ng buhay ng taong bayan doon. Bibigyan mo. Ayaw nila yun. Ang mahirap, walang pinag-iba sa isang taong nakaririwasa. Meron din isang karangalan. Gusto niya, iwanan niya ang kanyang pamilya sa isang kalagayan na hindi ganun. Yung mag-iiba. Kasi nangyari sa akin yun, Boy. Sa hirap namin, sabi ko, paano kami mag-graduate dito? Naisip ko yung pag-aaral. Kaya doon ako nagsikap. Gusto ko ganun din ang mangyari sa mga kapwa ko mahirap. Ayun ang aking pinanggalingan. Parang akala nila yung mahirap, gano'n na lang yung kanilang kapalaran. Hindi. Tama. Bigyan mo sila ng pagkakataon, makagraduate doon. Alam nila, gusto nila. Ayaw nila manatiling mahirap. Correct. Boy, nakita ko na yung pagbabago. Unti-unti, pero importante na makita mo na magkakaroon ng pagbabago mula doon sa mentalidad na yun. Kasi nung nangangampanya ako, ang pinilit kong subject matter ay huwag niyong ipagpapalit yung boto ninyo sa konting subsidy na matatanggap niyo. Kung gusto niyo tanggapin niyo dahil pera niyo yan. Pero ang tingnan niyo pagkatapos niyo tanggapin yan, ay yung magiging kalagayan ng ating bansa. Yung bang iboboto niyo ay isang taong gagawa ng paraan para maiba naman ang inyong kalagayan. Hindi niyo binatawan ang mensahe na yun. Hindi ko binitawan yon. Hanggang sa mga malalaking rally, yun pa rin ang aking subject matter. Kasi ang nakakapikon ho doon ay ginamit talaga ho yung subsidiya, ika nga, na tool para sa kampanya, na para bagang pag-aari ho yun ng ilang mga kandidato. Sinira ko yun, Boy, sa pamagitan ng isang paghahalimbawa at isang paraan para mapalitan natin. Ang sabi ko, ang mga ayudang ibinibigay sa inyo ng pamahalaan, kung inyong susumahin yan, aabot yan ng 300 million o higit pa. Pero ang tinatarget na bilang ng mga mahihirap ay hindi napupunta sa kanila. Una, nakukurap din yan eh. Kunyari yung AX 3,000 pesos yun. Pero pangkaraniwan, 1,000 pesos, kumisan 500 na umaabot sa inyo. Ngunit, hindi lahat nabibigyan. Ang target, sabi ko, na population yan ay yung 5 milyon mahihirap na pamilya, which represents at least 25 to 27 million poor marginalized Filipinos. Palitan natin ito ng isa ring intervention, ngunit diretso. Halimbawa ako, ang isang pamilya na nagkukonsumo ng 200 pesos kilowatt hours, pangkaraniwan, siguro ang presyo niya na is average na 2,500 pesos a month. Lahat yun, libre na yun. Ibig sabihin, sabi ko, matatarget mo yung bilang ng taong dapat targetin. Walang corruption dahil diretso sa inyo. Wala ka kung mag-e-epal na politiko na akala mo sa kanila galing. At makakatipid ang gobyerno kasi nakwenta ko na yan. 120 billion lang pesos ang puhunan ng gobyerno kung ikukumpara mo sa 300 billion na wala namang kinapupuntahan kundi sa corruption. Alam kong napaniwala ko yung tao doon. Kayo lumabas pong number 6 Number six. sa nakaraang eleksyon. Kung kayo po ay superhero, ano pong superpowers ang gusto niyo? Gusto ko yung aking power, yung talagang may pagka-magic. Kasi nagmamadali ako eh. Ayoko nang matagalan. Pagka sinabi kong ganun, gusto ko nangyari na. Sabi ko nga kung may pagpapalit ko lang yung kalagayan ko ngayon, gusto ko magicero ako, hindi senador. At yung minamagic ko, ay talaga nagkakatotoo. Kasi nga sa laki, sa dami ng problema, kinasasangkutan at kinaharapan ng ating bayan ngayon, kailangan mong magmadali. Kailangan makapag-institute ka ng reforma sa lalong madaling panahon para pakinabangan ito ng tao. Anong una sa listahan na yun? Namamagicin niyo po. Kailangan po nating maipundar ang isang matatag na sistema
para ang ating ekonomiya ay hindi kung saan-saan pupunta. Yung structure, boy, yung institutions natin kinakailangan maging malakas. Paano mo gagawin yun? Kung minsan nga nagtatanong ko sa mga kaibigan ko, kunwari boy, ikaw ang presidente sa 2028. At kinakausap mo ako. Kunyari lang naman to boy, sa atin dalawa lang naman ito. Wala naman nakikinig sa atin din. Tayo lang, kwentuhan lang. Okay. Sabi mo sa akin, Sendante, tatakbo akong president sa 2028. Gusto ko sana, ikaw ang aking vice president. Alam mo, boy, tatanong ko sa'yo. Boy, o sige. Alam ko, mananalo kang presidente. What can we achieve in 6 years? Yun ang problema ko. Yun ang problema ko. Given the problems, the magnitude, the enormous problems that we have, the country is facing today, what can we achieve in 6 years? Yun ang i-focus dapat ng susunod na Pangulo. Okay, susugan natin ang katanungan na yun. What can a president achieve in 6 years? I'm trying to say, kailangan seryosohin natin ano bang gagawin natin na importante because you have only 6 years. Dahil nagmamadali ka nga. Sabi mo, Nagmamadali ako. napaka-immediate ng mga problema. The problems are immediate. Parang ang bansa natin nakaratay na sa malalang kalagayan. Kapag hindi ka nag-institute ng paggagamot dito, mamamatay ito. Emergency. Okay. What's wrong with us? What's wrong with our culture of Philippine leadership? Nakapokus tayo sa personalidad, boy. Hindi tayo nakapokus sa mga institutions natin. We need to strengthen our institutions. Para sa ganon, kahit sinong maging presidente, yung sistema, yung direksyon, tuloy-tuloy. So paano natin gagawin yun? Senator, hindi nga sa level ng presidente cabinet secretary, regional director, ito nagawa ito ng dati, ayoko ipagpatuloy dahil hindi akin. So that continuity that you're talking about and many leaders around the world would adhere to, ay nawawala yan dito sa Pilipinas. Kaya kailangan, boy, ikaw magiging presidente, yung vice president mo, mag-usap kayo mabuti. Bago pa kayo kumalaot sa venture ng politika. Alam niyo, sa totoo lang, itong mga tanong ni Boy Abunda, no? Parang nakikita ni Boy Abunda na capable si Senator Marcoleta na maging presidente sa Pilipinas. Kasi the way naman yung mga ideas at umasta itong si Marcoleta, pwede siya maging presidente rin eh. Ito mataas na venture na ito, president and vice president. Kailangan pag-usapan nyo na kaagad. Kaya mabuti, nagkakaintindihan yung dalawa. Would you go for that concept, of the American concept of the president or the vice president running as almost one? As opposed to the way we do it here, na pwede kang manalong presidente, ang nananalo ay ibang vice president na galing sa ibang partido. Maganda yun. Kasi diyan ay natutukoy na yung vice president mo, kakampi mo talaga. At siyempre kailangan mong kakampi ang vice president because sa yung successor mo kung sakasakali. Hindi mabuti na yung vice president mo, kalaban mo pa. Kagaya ng mga nangyari. Sa atin mismo, napakarami na. Itong nangyayari ngayon is a very classic example where our leaders took the different direction. At malaking epekto nito sa bayan. Ano po ang pinakamalaking misconception tungkol sa inyo? Stricto daw ako. Yung matapang ako. Lalo ngayon sa Senado. Boy, stricto ako kapag mali ang nakikita ko. Lalo ngayon sa Senado. Kaya akala mo yung parang nakikipag-away ako palagi. Ayoko makipag-away mo. Lalo na kung tama ang pinag-uusap. Gusto ko mang mangyari magsama-sama tayo. Sino ba ang utak? Sino bang may kagagawan ng paglimas ng kabangbayan? Ito na po ha. Ito na yung patungkol sa flood control, scandal, anomaly, nakawan ng pera ng kaban ng bayan. Nung ako ang Blue Ribbon Committee, gusto kong kaagad makuha natin, matukoy, mailantad, maging mapanagot natin lahat ang may kagagawan nito sapagkat pera ng bayan ito. Nung kunin sa akin, ang buong akala ko dahil lang nagsabing kukunin niya, mas magaling siya sa akin, natuwa naman ako. Siyempre, pareho ang direksyon natin eh. Mas lalong maganda kung mas magaling ka sa akin. Dahil ang tinutungo ko ito, ngayon mas magaling ka, Ibig niya sabihin dito si Ping Lacson. at baka mas madali ang ating gagawin. Ang nangyari kabaligtaran. Kaya, ang ginagawa ko ngayon, nagpapaalala ako, lumilitaw ako ngayon na parang ako yung nakikipag-away. Hindi boy. Ako issue for issue. Walang ad hominems. Madalas kong naririnig sa iyo in many different words. Nag-iimbestiga tayo, you were chair of the Blue Ribbon Committee, nangyari ang mga nangyari. Pero doon po sa una niyong latag, sino ba talaga ang mastermind ng pandarambong na naganap at patuloy siguro na nagaganap? May kasagutan po yan. Sino ba talaga ang mastermind dito? Doon nilinya namin kung sino dapat ang managot. Base na rin doon sa nakalap naming ebidensya, testimonial and otherwise, na nanggaling sa aming mga resource persons. So natukoy mula sa kanilang paglalahad ng kanilang individual short statements na siyempre sangkot lahat eh. It's a conspiracy. Merong galing sa executive department sa magitan ng DBM, yung DPWH, executive yun. Sa panig naman ng House at saka ng Senate, nandun yung paglatag ng budget. Pero nagsimula yung budget sa NEP. Ang NEP nanggaling sa executive. Kapag sinala mo ito, malinaw na merong conspiracy.
hindi naman po pwede na nailatag ng isang tao lang kahit na ikaw ang chairman naman ng Appropriations Committee. Meron ka rin namang boss eh. Hindi totoo yung sinasabi nila na, ako nga yung pinakamataas dito, but I do not control the 80 committees of the House of Representatives. I can only supervise, but I do not control. Hindi ako naniniwala doon, boy. Kasi nagtagal ako sa House eh. I spent 18 years in the House of Representatives. Alam ko ang palakad nito. Hindi ka ma-appoint na chairman ng kahit anong committee, much less or much more, the Appropriations Committee, kung walang basbas ang leadership. Kung walang basbas, specifically, ang presidente ba o ang Speaker of the House? Manggaling muna sa Speaker of the So in this case, hindi pwede maging chairman si Zaldico ng APRO kung walang basbas, si Congressman Martin Romualdez. Yes, boy. Okay. Talagang manggagaling sa kanya. Even the Vice Chairman. Are you in effect saying that Martin Romualdez is the mastermind, alleged mastermind of this whole mess? Isa siya sa maaaring ma-pinpoint. And this is high time for Senator Ping Lacson to call him Okay. in the hearing. Right. And obviously, doon sa kanyang statement, now we're talking about the statement of former Speaker Romualdez, na para bagang for the first time, nakita ng marami sa bayan na may cracks ang relasyon niya with his own cousin, the President of this country, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Tama ho ba ang reading namin? Tama naman yun kung pagbabasihan yung revelations ni Saldico na meron siyang sinasabi, allegedly, na merong 100 billion per year na ini-insert sa budget. Ngayon, palagay ko yung statement ni former Speaker Martin Romualdez ay na-trigger nung sinasabing na-aresto na si Saldico. Please explain now to us, paano siya na-trigger without arrest of Zaldi in the Czech Republic? Eh kung talagang na-aresto siya talaga, no? Sa akin kasi may pagdududa ko. Si Saldico, nagkaroon na siya ng previous revelations installments. At ang dami niya, he spilled the beans already. Ayaw nga siyang tawagin ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee for the simple reason that he respects the interparliamentary courtesy. Sabi ko nga doon sa isang sagutan namin, nilibas ng bansa natin. You're still respecting interparliamentary courtesy? Saan ka naman nakakita ka kung gano'n? Kasi ayaw nila talagang magsalita si Saldi. Sabi ko, pwede mo nang gawin yon. Kasi kung hindi kayo advise ng legal staff mo, ako magsasabi sa'yo, Saldico can secure his own sworn statement in any country in Europe. I-apostille niya lang yun eh. And the Apostille Convention is already recognized by the Philippine Supreme Court. At inadapt na nga ito sa isang requirements natin. Sabi ko, pagka na-apostille yung kanyang sworn statement, pwede mo siyang paharapin sa committee kahit na by Zoom. Bakit hindi mo gawin? Eh, isang potential na witness siya. At dito, nagsabi siyang napakarami. Tinadala yung mga mali-malitang pera sa bahay mo, sa ganito. Eh, kinakailangan nating ipagharapin talaga. Bakit ayaw nilang gawin ito? Ito yung punto rito. Ngayon, kapag kung nahuli talaga, magkakaalaman dito. So, kaya siya gumawa ng statement sa aking palagay. O sige, nasa sa inyo. O dilaglagan na tayong lahat. Parang ganun ang ibig niya sabihin. I cannot be the fall guy. Ibig niya sabihin, merong mas mataas sa kanya. Okay. Napakinggan namin yung statement, pero sususukan ko lamang yung statement ni Congressman Zaldico accusing the President of the Republic as head, actually, nung nauna niyang mga statements na lalo na yung 100 billion, inutusan niya si Budget DBM Secretary. Pagdating, siya ang tumawag pala sa kanya, kung tama ang aking pagkaalala. At sinabi niya, hindi kaya ito, i-insert ang 100 billion, kailangan hatiin, ang 50 billion dito, ang 50 billion. Tama ho ba ang aking pagkaalala? Yan ang sinasabi ni Saldico. Yan ang Tama sinasabi ni tama Zaldico. nga. Oo, di ba? Dumikit yan sa ating isipan dahil doon siya nagpapaliwanag na ako'y nasa baba lamang. Hindi ako nasa taas. May nagdidikta pa sa akin. Tama naman yun. Dahil kahit na ikaw ang chairman ng Appropriations Committee, hindi ka makakagalaw sa sarili mo. Hindi ganun ang system sa House of Representatives. In effect, that was what Martin Romualdez also was trying to say, na medyo may collegial decision or hindi lang sila isa. Well, you use the word conspiracy theory, alleged, no? Oo. Kasi nga, hindi po pwedeng walang say si Martin Romualdez. Hindi pwedeng mangyari na si Saldi lang ang magdidesisyon sa sarili niya. Kaya kailangan palagi niyang kinukonsulta ang speaker. At hindi ako maniniwala at walang maniniwala na wala siyang approval sa lahat ng gagawin ng Appropriations Committee. Doon sa statement ni former Speaker Martin Romualdez, yun ang unang lumabas. Ang unang lumabas, parang may problema na kayo ng Malacanang, parang may problema na kayo ng pinsan mo. Dahil nga doon sa kanyang reference to the executive's participation in the budget process. Pangalawa, nagpangalan na from Chis Escudero to Zaldico, Toby Chanco, pinangalanan niya. At para bagang ang sinasabi niya, I'm not gonna keep quiet anymore. Ano ang reaction ni Hu doon? Kasi nga, ang tingin ko, kung talagang lalabas na si Saldico will completely spill the beans. Hindi ko alam paano nila i-manage yun. Kasi sinasabi niya, 100 billion, allegedly, ang napupunta sa, ang nire-request ng Office of the President every year. O, magsimula na lang tayo ng 2023 hanggang 2025. Sabi niya, maging 2026, meron pa rin eh. So, paano sasagutin yun halimbawa? Ngayon,
Si Saldico ba magta-turn around 360 degrees? I don't think so. Kasi, reveal niya na to earlier. Pero, Sen, what is your take that the announcement that Zaldi had been arrested, kung na-arrest man, no, was the president? Yung sinabi niya na... Kasi presidente ang nagsabi na nahuli. Kasi ganito, boy, ako, padadaanin ko sa nalalaman ko. Under the Geneva Convention kasi, boy, any Filipino arrested in a foreign country, Oo. matitrigger yung tinatawag na consular notification process. That process will reveal as much detail as possible, like the complete identity of the arrested person, circumstances of his arrest or detention, yung kanyang documentation, the agency or the office, the court, or the prison, the police station, even detention facility where he's being held, and the future steps na gagawin ng state na may hawak sa kanya. Correct. This process was reiterated in many cases of the International Court of Justice. So kung hindi nanggaling yung information from a notification process, parang hindi totoo. Kasi kung talaga nanggaling sa isang consular notification process, the government must have published a summary of that. Okay. Hindi mo na kailangan pumunta sa Czech Republic na sinasabi nila na kailangan puntahan doon. Why would you do that? Why would you waste the people's money in doing that? Correct. You can check with the Czech Republic Embassy here in